punta naman po tayo dito naman po sa isa pang topic na nakita po natin mga kababayan, na kung saan ito pong si Pebbles Cunanan meron pong isiniwalat patungkol po dito kay Gutesa, kasi mukha po atang hindi na po matagpuan ito pong si Gutesa. Kaya nga po pag hindi umattend si Gutesa sa Lunes sa hearing ng Senate Blue Ribbon Committee, isa lamang po yung ibig sabihin yan o dalawa lamang po ang ibig sabihin yan. Either may nagtago na o nagtatago na, or di kaya naman mga kababayan, baka tuluyan ng wala, eto pong si Gutesa mga kababayan. Baka tuluyan na po talagang naglaho etong si Gutesa. Alam kong alam nyo kung ano yung ibig nating sabihin. So ngayon, i-play po natin mga kababayan na ito, nakita po nating balita. Galing po kay Pebbles kasi sabi po dito, anyari kay Gutesa, hindi na daw lalabas sa Blue Ribbon Committee. Bakit kaya mga kababayan, i-play po natin? Ay wait lang, wala nga palang ano yan. Wala nga palang boses yan. Sorry. Kasi nga mga kababayan, hindi ko pa na-share. Ayan. Pak. Kasi nasanay tayo doon sa OBS eh. Yan. So ito, play na po natin. Umiiyak, umiiyak. Niyak ako. Nalungkot ako. Ang tagal kong hintay ito. Miss na miss pa naman kita. Ba't ganun? Hindi na raw lalabas si Gutesa. Ay, shoutout kay Ma'am Dolly Babes ha. Panis ka pala sa akin Ma'am Dolly Babes eh. Sa isang iglap, nagkaroon ako ng litsunan. Ay, charot lang yun ha. Wala akong kinalaman sa litsunan na yan. Hindi na siya lalabas sa Blue Ribbon Committee. Wala na. Bakit daw? Miss pa naman kita, Orly. So, hindi na rin lalabas yung yung PNP na PSG na dapat mag-aano ng mga statement na dinabas ni Gutesa, magpapatunay. So, ano nangyari sa maleta? Very wrong. Kasi isipin nyo mga kababayan kung si Gutesa ay tuluyang mawawala, di ba ang lakas-lakas ng loob ni Marcoleta na sabihin na si Gutesa ang isa sa pinakamatapang na tao na naandya dyan pumasok sa Senado. Si Gutesa ang nagsiwalat at nagturo kay Romualdez at kung kani-kanino pa. Tapos ang ending, peke pala yung affidavit na binasa. Dahil yung notaryo doon, pineki din pala mga kababayan. Tapos alam niyo yung pinakamasaklap ha? Kung bakit etong si Gutesa, talagang nilugi si Marcoleta. Kasi si Marcoleta yung nagsiwalat dyan eh. Si Marcoleta nagpakilala sa publiko kay Gutesa. Tapos ngayon, kung hindi matatagpuan itong si Gutesa, at kung tuluyan na po itong naglaho, ano na lang ang iisipin ng mga kababayang Pilipino po natin? Paano na yung maleta serye ng kampo ni Marcoleta? Paano na yung malita serye ni Saldico? Di ba kung makikita ninyo, hinintay muna nila magsalita si Gutesa. After no, pinalipas nila ng ilang linggo o isang buwan, nagsalita naman etong si Saldico at pinatotohanan yung mali-maletang pera. Pero ngayon, kung hindi matatagpuan si Gutesa, isa lang talaga ibig sabihin yan. May nagtago kay Gutesa o baka tuluyan ang nawala sa mundong ibabaw si Gutesa. Wag naman sana. Pag hindi nyo nilabas si Gutesa, wala. Hindi maniniwala ang tao sa inyo. Ilabas nyo si Gutesa. Mali. Sino nagsulat ng script na yan? Ang script nyo na ngayon is may magtuturo ng bahay na binili daw ni Kong Martin at ni PBBM ba? Parang ganon. Si Martin Romualdez lang. Kasi ako mga kababayan, ng pananaw ko naman dyan, ang stand ko naman dyan, kung talagang maliwanag naman sinabi ng ating mahal na presidente, kung saan dadalhin ng ebidensya, yun yung susundan po ng investigasyon natin. Ngayon mga kababayan, kung papunta kay Martin Romualdez yung ebidensya at kung mapapatunay na talaga po siya ay sangkot, dapat po siyang makulong.
dapat po siyang magdusa at dapat po siyang pagbayarin. Ganun lamang po kasimple mga kababayan. Hindi po siya pwedeng mangibabaw sa batas. Ano po kasi magiging unfair po yan doon sa ibang mga nakulong. Na witness na ituturo yung bahay sa Makati na may connection din sa Diskaya na alam nyo, ang gulo nyo. Sa totoo lang. Buti nilang talaga napalitan yung chairman ng Blue Ribbon Committee. Tama. Ang tsaka pinasok niya kasi si Bingot, si Defensor. Dati nang ganyan ng eksena niya, yung naglalabas ng witness na na bobo, katulad niya. No, akala niya siguro, walang makakakilala doon kay Gutesa. Ako din nagulat ako nung nakita ko siya. Sabi ko, parang nakita ko na tong taong to. Ilang beses ko siya pinnood. Ayun, naalala ko. Sabi ko, alam ko na. Kasi, kaya hindi ko siya ganung matandaan kung saan ko siya nakita. Pero kung mga 3 o 4 na beses ko siyang nakita ko siya talaga. Pero hindi ko siya nakausap. Kaya nga, hindi ko maalala. Pero kung nakausap ko yon kahit mga ilang minuto lang, alam ko agad. Nakita ko to eh. Pinanood ko ng pinanood. Ayun, hanggang sa naalala ko. Parang nakasama ko pa nga siya sa Christmas party no Orly. Naku po. Diba? Ang sabi mo, pumasok ka ng December 5 kay Kong Saldi at umalis ka ng August. Kasi yung December 5, kaya yan yung script nyo. Yan yung, tapos na yung yung budget. Tapos yung August, yun yung bookingan na. Kaya umalis ka na, tapos na kasi yung papel mo na eme-eme, isa ka sa naghahatid ng maleta. Pero ano nangyari? Bakit ang nangyari sa maleta? Mawawala na yung maleta. Mawawala na Hindi talaga. pwede yan ha. Hindi pwedeng mawala yung eksena yun sa maleta kasi hindi man Pag nawala kasi si Girlie Gutesa, mga kababayan, ibig sabihin walang bearing. Yung sinasabi niya na mali-maleta ang pera ang i-deliver niya doon po sa may Malacanang daw at kay former House Speaker Martin Romualdez. Actually, hindi doon sa may Malacanang, sa lugar na malapit sa lugar ng Malacanang. Yun yung sinasabi ni na Gutesa base sa script nila. So ngayon mga kababayan, kung titingnan natin kung mawawala si Gutesa at kung hindi mahagilap ni Marcoleta, isa lang ibig sabihin yan. Fake news sila, kaya hindi na kayang lumitaw nitong si Gutesa. Kaya hindi na po niya kayang tindigan yung kanyang mga sinasabi. Di po ba? Or di kaya naman, baka tuluyan ng pinatahimik etong si Gutesa kasi nga baka ikanta kung sino yung nag-utos sa kanya na magdadaldal ng ganon. Niwala mga tao sa inyo. Promise. Sayang talaga. Gustong-gusto kong basagin yung paglabas ni Gutesa. Siguro nakikita niyo yung post. Na pag lumabas si Gutesa, lalabas din ako sa kakilala ko yan. Di ba? Sinasabi ko talaga, kilala ko siya. Hindi ako magsisinungaling. Ba't ako magsisinungaling? Ang laki-laking issue niyan para pag sinungalingan ko yung kilala ko si Gutesa. Kayo talaga, nagkamali kayo. Malawak kasi yung network ko. Kilala ko siya. Hindi ko lang siya nakausap, si Orly. Siya nga lang yung hindi ko nakakausap Yung iba nakausap ko At hindi siya driver ni yung driver tuloy. Hindi siya working nun kay Saldi. Mga gago. Gago kayo. Hindi siya working kay Saldi nun Hindi na ako magsasalita kung hindi siya working. Pero yung sinabi niya yung date na yon, hindi siya working doon. At yung bago siya pumasok doon, galing siya talaga kay kay Sarah. Nako. Kaya tao niyo yan. Sarah Army siya. Medora. Kaya nga hindi niya alam minsan yung sinasabi niya. Nagbabasa na, nagalit na mga si Marcoleta na ituloy mo lang yung pagbabasa mo. Huwag ka na magsalita. Kasi madali naman talaga mahalata na script yung ginawa nila. Bakit po natin nasabi? Kung mapapansin nyo mga kababayan, nung hindi na alam ni Gutesa yung mga sasabihin niya, nagkakamali na siya nung binabasa niya yung kanyang sworn statement. Di ba iginagayad pa siya ni Senator Dante Marcoleta at yung nasa likod niya, sumisenyas pa
na ibig sabihin mga kababayan, lalo na nung sinabing 3 beses, hindi alam ni Gutesa na hindi niya alam kung ano yung sasabihin, kung ilang beses silang nag-deliver ng pera. Eh di ba nung gumanon yung nasa likod ni Marcoleta, nung gumanon mga kababayan, dun sinabi ni Gutesa na 3 beses. So ibig sabihin, talagang pinagplanuhan nila. Pinagplanuhan nila na makagawa ng istorya para idiin kung sino man ang gusto po nilang idiin dun sa kanilang pinapalabas. Kasi gusto nilang idawit ang presidente sa maanumalyang flood control at mga kickback. Kaso ang problema, biglang nawala si Gutesa kasi nga palpak eh. Kasi mabubukayo. Nasabi pa tuloy yung Michael Yang. Hay nako, bingot, Mike Defensor, tatakbo ka lang naman pala kung ano-ano pa naman, ano-ano pa yung mga katarantaduang ginawa niyo. Saka pambibintang yung ginawa niyo, malaking ano yun. Malaking kasalanan yun, saka malaking pagkakamali yun sa yung mga nanonood, di ba? Palakpakan pa yung mga DDS nun, totoong kinabukasan. Ang mga Marines ay talagang matatapang. Ang mga Marines ay may panindigan, pati si Bato. Hoy, kalbo. Tuwan-tuwa pa yan. Ganyan ng Marines. Yan ang Marines. Ganyan. Meron pa siya nalaman na dati rin daw siyang Marines pack. Ganyan, chirut. O may baril ka ba? Ganyan. O loko. Nalungkot. Bakit nga ba? So, paano na yung PNP PSG, yung PSG na PNP na susuporta dun sa salaysay ni Gutesa na naghahatid talaga ng maleta sa kay Kong Martin at kay President, ano nang mangyayari doon? Nawala na yung script. Di ba nag-practice Wala sila? talaga. Yan. Sana pala hindi ko muna binanggit para lumabas si Gutesa. Tapos ako rin bigla rin akong lalabas. Hi, Orly! Namiss kita. Natatawa ako sa eksena. Ano ba yan? Kasi naman just kuday, manahimik na nga kayo. Ayan, mga kababayan kung titingnan po natin, kapag hindi po umattend sa Monday, ito pong si Orly Gutesa, isa lang ibig sabihin po niyan. Talagang wala nang balak sila na pa-attend itong si Gutesa. Hindi ko sinasabing si Senator Ping Lacson o yung committee niya kasi alam naman po talaga natin kung sino po nagpakilala kay Gutesa sa publiko. Ano po dun sa hearing ng Senate Blue Ribbon Committee, walang iba kung hindi etong si Senator Rodante Marcoleta. Ngayon, kung hindi na lalabas, etong si Gutesa, isa lang ibig sabihin yan. Baka wala na nga si Gutesa, mga kababayan, or di kaya naman itinago na. Wala kang